ay tumayo at ating pong tanggapin sa pangalan ng Panginoong Hesus ang magdadala ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor. Pastor June. I sing praises to your name. Tayo po natin tumayo. Thank you, Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give worship. Thank you, Jesus. We give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give worship to your name. Worship you, Lord. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, yes, Lord. For your name is great and greatly to be praised. We give worship. Sing it again. Oh, we give worship to your name. We worship you, Lord. Hallelujah. Worship. For your name is great and greatly to be praised. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Oh, napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Iyong likha'y luwalhati ka. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Laging tapat. Hallelujah! Rosya Kiara mo roba na kita ramandra. We praise you, our Yeshua HaMashiach. We adore you, we worship you, Lord.
Panginoon, marami po salamat sa umagang ito. Lord, ang iyo pong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Ang iyong presensya ay nananahan sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, we thank you, Lord, for the fresh anointing of wisdom and revelations na inire-release mo. At Lord, you are filling us with this anointing to understand the deep things of the Spirit. And Lord, habang pinapakinggan namin ang iyong salita, as we believe and receive your words, we will be filled with your life that is in your words. We will be filled with faith, Lord, because faith comes by hearing and hearing by your word. And we will be filled and be flooded with your life. Nang iyong buhay, Panginoon, destructive sa lahat ng sakit at karamdaman. Therefore, lahat na may mga sickness and diseases will be healed today, Panginoon. Lahat na mga mahinay, lalakas in the name of Jesus. Ikaw ang author of life, giver of life. Lord, we receive the life that is in your words. And as we receive and believe your words, we will be filled, Lord, with your life and with good health. Lord, isasatisfy mo kami with long life, with good health. Lord, with prosperity, success, and victory. Sapagkat ito ang desire mo sa bawat anak mo, Panginoon. Sinabi mo, Diyos, I come that you might have life and have it abundantly. Lord, marami pong salamat. Madadagdagan ang aming mga taon. Tatanda kami sa mga taon, Panginoon, but because of that life, that Zoe life of God dwells in us, Lord, kami po ay lalakas, mag-iiba yung lakas, mananariwa, and in good health, Lord, kami po'y lalakad sa mundong ito without sickness and diseases, Lord, at kung merong dadampi sa aming sakit karamdaman, will be healed instantly in the name of Jesus, because the life of God, your presence, and your anointing in us ay sufisyente, Panginoon, upang kami makalakad sa mundong ito with the life of the Lord Jesus Christ, with power, Panginoon. Maraming po salamat sa umaga ito, and all glory belongs to the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Kamayin niyo yung katabi, sabihin niyo, kapatid, wala ka pa rin pagbabago. Alam mo nang ibig ko sabihin. Ano sasabihin niyo sa inyong katabi? Ano sasabihin niyo? Ikaw ay artistahin ka pa rin. Sa kabila, habang ako po, sa kabila, sabihin nyo, kapatid, you are anointed, you are blessed to be a blessing. In Jesus' name. Palakpakan natin, Panginoon. Praise God. So, sa umaga pong ito, tuloy po tayo sa ating mahabang series na pinamagandaan natin, Our Weapons for Spiritual Warfare. No, madaming weapons. Tinalakay po natin ang weapon number 1. Weapon number 1 is ano? Ano weapon number 1? The sword of the Spirit. Ano yun? The Word of God. Ano? Kaya sabi ko sa inyo, mag-take note kayo. Dala kayo ng ballpen tsaka notebook. I-file nyo lahat yung ating mga sermons, Bible study. Para pag dumating ang time, kayo ang gagamitin ng Panginoon, may materials kayo. Ano na, weapon number 1 is the Word of God. Weapon number 2 is the name of Jesus, the authority and power of the name of Jesus. Weapon number 3 is the blood of Jesus, the precious blood of Jesus, the power of His blood. Weapon number 4 is prayer. Kaya tinitilan ko po yan, the secret power in prayer. Sabagat tunay that there is power in prayer. So, under prayer, meron 3 tayong tatalakayin, pero hindi natin matatapos sa bagay. Isa lang ang matatalakay natin. At may continuation pa next week. Under ng prayer is praise, thanksgiving, and worship. Yung 3 yon ay weapons pa rin, spiritual weapons for warfare. The weapon of prayer, under doon, the weapon of praise,
weapon of thanksgiving, and weapon of worship. So ngayon, para hindi nakakalito, kasi nalilito rin kami sa pag-level ng pang ilang weapon na. Gawin natin number 5 ito. Although ito ay under ng prayer. So, weapon number 5 is praise. No? Praise is a weapon for warfare. Okay, tingnan po natin ang ating Bible sa Psalms chapter 8, verse 2. Sabi po dito sa Psalms chapter 8, verse 2, out of the mouth of babies and infants, you have established, sa ibang translation, you have ordained strength because of your foes, or sa ibang translation, because of your enemies. To steal, sa ibang translation, to silence the enemy and the avenger. Ulitin ko, out of the mouth of the babies and infants, you have established strength because of your foes or because of your enemies, to steal the enemy and the avenger. Dito po, alam niyo kung sino yung tinutukoy na mga babies and infants? Yung mga bata, mga sanggol. Tayo po mga Kristiyano. Tayo mga Kristiyano na mayroong childlike character. Childlike attitude. Hindi po childish attitude. Ang childish ay negative. Ang childlike attitude ay positive. Mabuti. Pagka childish attitude, sino po nakakita Kristiyanong childish ang attitude? Pag merong hindi nagustuhan, nagtatantrum, no? Reklamador, no? Ang childish na tao, childish sa Kristiyano, gusto siya ang center of attraction. Gusto siya ang laging pinupuri. Pag merong iba ang pinupuri, may iba ang napupurihan, nagseselos, naiinggit. Childish. Childish. Pag merong hindi na napagbigyan, na gusto niya, parang bata nagtatrantrum, nagdadabog, naglulupasay, gagawin niya lahat para masunod yung gusto niya mangyari. Pag hindi nangyari, magre-rebelde. Meron mga Kristiyano na childish. Ang Kristiyano childish ay yung sarili lang niya mahalaga. Bago ang Diyos, gusto niya unahin yung sarili niya. Isip bata. Ang kanyang faith ay wavering faith. Ngayon, mananampalataya, mamaya magdududa. Mananampalataya, magdududa. Ang childlike attitude or childlike character, iba. Ito yung makikita natin na positive sa isang bata. Kapag isang bata ay maganda ang pagpapalaki, at mabuting bata, siya ay teachable, madaling turuan, madaling pasunurin, siya ay humble. Tandaan niyo sinabi ni Jesus, sabi ng mga Lord, sino ang greatest in the kingdom of God? Ang greatest sa kingdom of God are those who humble themselves before God. Yung mga humble sa kaharian ng Diyos, sila yung greatest in the kingdom. At sabi ni Jesus, unless na maging tulad kayo sa mga batang ito, hindi kayo magiging great in the kingdom of God. Ang great in the kingdom of God ay tulad sa isang bata na marunong mag-humble sa harapan ng Diyos. Kaya mahalaga mapag-aralan din talaga sa body of God, sa mga churches. At maging main subject o main topic ito, yung humility. Humility is a power. It is a force. Nag-series ako dyan, umabot 23 series. Nung inulit ko yan, naging 25 pa. Every time na ulitin ko ang isang paksa, may fresh revelation from the Holy Spirit. So, isang bata, ang isang mananampalataya na may kalagayan na tulad sa isang bata, madaling
umamin sa kasalanan, madaling mag-repent, madaling mag-humble, madaling turuan, madaling sumunod, madaling pangakuan at hindi kanyang tatantanan sa pinangako mo, ano man mangyari, panghahawakan niya yung sinabi mo. Sabi ko, naalala ko yung panganay ko noon, maliit pa siyang bata. Nung tumira kami sa Bloomington, sabi ko kay Junjun, Junjun, huwag ka mag-ilaw, one of these days, kakain tayo dyan sa mamian na yan. Talaga, Daddy? Oh, wala, nadaanan lang namin, wala lang akong masabi. Akalain nyo, lumalaki siya, paulit-ulit siya. Daddy, sabi mo, kakain tayo doon sa mamian. Ay, nasabi ko lang sa isip, nasabi ko lang yung... Wala lang akong masabi, pero pinanghawakan niya. Hanggang sa malaki na siya, Dad, yung promise mo sa akin, sa Bloomington, kakain tayo doon sa mamian. Ginawa ko, kumain nga kami. Malaki na, ayaw ako tantanan doon sa... Hindi yung mami ang mahalaga sa bata. Yung promise mo. Kailangan hindi masira ang promise. Sapagat kaya ka kinukulit, gustong panghawakan ng bata, yung pagtitiwala niya sa iyo na once na ikay nangako, Dad, kung anong pinangako mo, paniniwalaan ko. Ano man mangyari. Ganyan kita tinatras. Ganyan kita nire-respeto. You have integrity in your words. At ang isang bata sa kaharian ng Diyos, madaling mag-trust sa Panginoon. Ano mang mangyayaring balakid sa pananampalataya, ano mang paligiran mo siya ng mga problems or negative situations in life, still, he will trust the Lord. Yan ang mananampalatayang with childlike character. Ang mananampalatayang may childlike character, alam niyo yung bata, nung kami mga bata pa, minsan nagkaaway kami nung kalaro ko. Pero after 5 minutes, bati na naman kami. Minsan naglalaro kami ng lupa. Ay, napasabog sa mukha. Away kami. Pero maya-maya lang, laro ulit tayo. May mga nangyayari, nag-away yung dalawang magkalaro. 5 years old. Nadamay, pati magulang. Bakit yun ang anak ko? Eh, yung anak mo, nag-away pati nanay nila. 10 years na, magkagalit pa rin. Pero yung anak nila, after 5 minutes, magkabati na. Totoo yan. Madaling magbati yung mga bata. So, ang Kristiyanong with childish or childlike character, mabilis magpatawad, madaling makalimot sa masamang ginawa sa kanya. Meron siyang forgiving spirit. Nakikinig po ba tayo? Sino sa inyo ang ganon with childlike character? Taas ang kamay. Walang magtaas ang kamay. Kung ayaw niyo taas ang kamay, napapahiya ko. Taas ng mga paa niyo. Sinong gustong magkaroon ng childlike character? Amen. Napahiya pa kayo kanina. Pag tayo meron childlike character, ito yung hinahanap ng Panginoon. Out of the mouth of the babies and infants, sa bibig ng mga sanggol, sa bibig ng mga bata, naglagay ang Diyos ng kalakasan. Naglagay ang Diyos sa kalakasan. No? Strength. Ulitin ko. Out of the mouth of the babies and infants, you have established, ibang translation, you have ordained strength because of your foes. And still, to stop, to paralyze the enemy and the avenger. Naglagay daw ang Diyos sa mga mananampalataya na mayroong childlike character ng kalakasan sa kanilang bibig. At itong kalakasan nito sa kanilang bibig ay power to stop the enemies and the avenger. Sino ang enemies natin? Sino? Ano sabi sa Ephesians 6:12? Nakikipagbaka tayo, ang kalaban natin, hindi human beings, hindi yung kapitbahay nyo, hindi yung kapatid sa Panginoon, hindi yung kaibigan, hindi yung naninira sa inyo. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities,
powers, rulers of the darkness of this world, wicked spirit in high places. Iba-ibang klaseng demonic spirits. Satan and his demons, Satan and his army, sila ang kalaban natin. And we have power in our mouth to stop them. To paralyze them. Tingnan nyo, anong purpose ng strength na nilagay ng Diyos sa bibig natin? Anong purpose ng strength or power na nilagay ng Diyos sa bibig natin? Mamaya sasabihin ko, ano yung strength sa bibig? To stop the enemies. To steal the enemies. Ano ibig sabihin? To steal, sa ibang translation, to silence. Ano? Yung word na silence sa Hebrew ay Shabbath. S-H-A-B-A-T-H. Shabbath. Nang ibig sabihin ay to stop, to steal, to cause to fail, to repose. Ano yung to repose? Ihiga o itulog, itumba. Ano? To take down, to put down, to take away, suffer to be lacking, and to paralyze. To stop, to steal, to paralyze. Sinong i-stop? Sinong ipaparalyze? Sinong itutumba? Sinong ina-knock out o ina-knock down? Ina-knock out? Si Satanas at ang kanyang army, ang kanyang mga demonyo. Pwede natin silang itumba. Pwede natin silang i-stop. Sa kanilang mga pinaplano, sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga attack, pwede natin silang i-stop. Pwede natin silang i-paralyze. Dahil naglagay ang Diyos ng strength sa mga anak ng Diyos. Sino mga tunay na anak ng Diyos? Yung mga mananampalataya with childlike character. Una-una, naglagay ang Diyos ng strength sa ating bibig. Di ba yun ang sabi? You have ordained or established strength mula sa bibig ng mga sanggol at mga bata. Nagbigay ang Diyos ng strength. And that is not ordinary strength. That is supernatural strength na magmumula sa ating bibig. Okay. Itong Psalms chapter 8, verse 2, kinote ito ni Jesus sa Matthew 21, verse 16. At meron kayong makikita na pagbabago na ginawa si Jesus. At tanong, meron bang right authority si Jesus na baguhin ang kanyang salita? Of course. Siya ang Diyos, siya ang author, may akda ng kanyang salita. Pero, makikita natin, although binago niya ang isang word doon sa passage sa Psalms 8:2, may purpose. Hindi para sirain yung salita ng Diyos, hindi para baguhin yung sinabi ng Diyos, kundi para iparating ni Jesus ang tunay na mensahe at maintindihan natin kung ano ang nilalaman ng Psalms chapter 8 verse 2 na naglagay daw ang Diyos ng strength mula sa bibig ng mga sanggol at mga bata ay mayroong kalakasan na lumalabas mula sa bibig ng mga sanggol at mga bata. Tayo yun. Ngayon, linawin natin, ano yung sinabi ni Jesus? Tingnan natin sa Matthew 21. Verse 16. Ito yung panahon na si Jesus ay tuwan-tuwa ang mga tao. No? Tuwan-tuwa ang mga tao, sinasalubong siya, pinapupurihan siya, sumisigaw sila, Hosanna to the Son of David. No? Na-offend yung mga chief priests at mga scribes. Nagselos, nainggit sila. Sa verse 15 ng Matthew 21, but when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temples, Hosanna to the Son of David, they were indignant. And they said to him, do you hear what these are saying? Hoy, ang ingay ng mga followers mo. Nagalit sila, nagselos, tamang inggit. Ang iingay nila, hindi mo ba narinig yung mga sinasabi nila? Ang sagot ni Jesus ito. Si Jesus, ang style niya, ibabalik sa iyo yung tanong. And Jesus said to them, yes. Oo, narinig ko. Yes.
Have you never read? Hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Out of the mouth of the infants and nursery babies, you have prepared praise. Oo, narinig ko. Kayo, hindi nyo ba nabasa sa kasulatan? Ibig sabihin, ito ang fulfillment nung prophecy sa ating manuscripts na ngayon nakatago, nasa scrolls. Ito ang prophecy. Hindi nyo ba nabasa yung sinabi sa kasulatan? Mula sa bibig ng mga sanggol, mga bata, naglagay ang Diyos, naghanda, nagbigay, naglagay ang Diyos ng pagpupuri sa kanilang bibig. Okay. Tanong, anong pagkakaiba doon sa Psalms chapter 8 verse 2 at doon sa sinabi ni Jesus, Matthew 21 verse 16? Inulit lang ni Jesus, kinote niya yung Psalms chapter 8 verse 2, pero yung huling word, pinalitan niya. Sa halip na strength, ang ipinalit niya, praise. Sinong nakapansin noon? Sino? Wala? Sino ang hindi niya alam, nandito siya? Nawawala sa sarili. Wala rin. Sino ang walang pakialam kahit magkaroon ng World War dahil nagagalit na si Putin? Nag-threat na siya. Sinong walang pakialam kahit magkaroon ng World War III? Wala rin. Okay, makakauwi na po kayong lahat. Okay, ito yung strength, pinalitan ni Jesus ng praise. Alam mo ang dahilan? Hindi para sirain niya yung salita ng Diyos, kundi para bigyan linaw at ibigay sa atin kung ano yung strength na sinasabi sa Psalms chapter 8 verse 2. Ano yung strength? Paano magkakaroon ng strength ang mga anak ng Diyos? Ni-reveal ni Jesus, praise. Yung strength at praise, iisa kay Jesus. Wala siyang pinalitan. Sapagkat tinutukoy ni Jesus na strength ay yung praise. God will strengthen you if you will praise God. Nakikinig po ba tayo? Do you know that every time we praise the Lord, God will strengthen our spirit, our soul, and our physical body. Every time we praise the Lord, bibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan. Totoo yan. Kalakasan sa total being natin, sa buong pagkatao natin. Man is composed of three elements or three dimensions. Spirit, soul, and body. Your spirit is the real you. You have a soul, and the spirit and soul live in that physical body. So we are composed of spirit, soul, and body. Pag kulang ka ng isa, hindi ka tatawagin tao. So ang Diyos, pag nagbigay ng kalakasan, hindi lang sa physical, hindi lang sa spiritual, sa espiritu, hindi lang sa pangkaluluwa. Lahat, complete. God will strengthen our spirit, our soul, and our physical body. Naranasan niyo na po ba manghina ang inyong katawan? Sino ditong hindi pa nakaka-experience manghina ang katawan, itaas ang kamay? Again, sino dito ang pamulano hanggang ngayon, hindi naka-experience na nagkakasakit? Sino dito? Wala rin. Ba, matindi itong mga disciple ng Panginoon ngayon, ha? Mga milenya ng mga kabataan at mga tao, kakaiba, parang mga immortal beings. Lahat tayo nagkakasakit pa, amen? But God is our healer. God is our life. Na every time na tayo nagkakasakit, available ang healing power ng Panginoon to heal us. Every time na manghihina ang ating mga tuhod, God will strengthen us physically. Sino dito nakaranas manglumo ang kanyang kaluluwa? Soul is composed of mind, will, and emotion. Emotionally hurts. Emotionally hurt dahil nagkahiwalay sila ng syota niya. Emotionally hurt dahil hindi siya pinapansin ng crush niya. Emotionally hurt dahil nabasted siya.
Lahat ng tao sa mundo nakaka-experience ng emotional wounds. Pero masamang magiging permanente ang emotional wounds. Maraming mananampalataya hindi lumagulago spiritually kahit say 30 years na sa Panginoon, hindi lumagulago. Why? There is emotional wounds in his or in her soul. At yun ang nagiging hindrance sa kanyang spiritual growth. Nandoon ang emotional wound ng rejection, emotional wound ng fear, emotional wound ng hurts, emotional wound ng depression, marami. But I tell you, God can heal even our emotional wounds. Kompleto ang healing ng Panginoon. Di ba yan ang pagparito ni Jesus, yung unang message niya? Sabi niya, ako'y dumarating, inabot sa kanya scroll. Ako'y nandito. Sabi niya, to heal the broken-hearted, to give sight to the blind, to heal to our wounds, to heal those who are crushed in the spirit. Total healing sa spirit, soul, and body. Sino dito nakaranas mayroong weakness sa kanyang spirit? Ay, madaling makita eh. Weak ka sa spirit mo, tamlay ka manalangin, tamlay ka magbasa ng Bible, tamlay ka umatin sa church, tamlay ka sa mga bagay spiritual, gusto mo bumalik sa mga worldly na bagay, weak ang spirit mo. Wala kang appetite sa Word of God because your spirit is sick. Ganun din naman sa physical body, pag matamlay at may sakit ang ating physical body, sinong may sakit ang ganado pa rin? Sakit ako, hindi ako makahinga. Talaga, may fever ako, bigyan niyo ako isang buong lechon. At gutom na gutom ako. Meron bang may sakit na gano'n? Bili niyo ako sa Goldilocks ng cake, isang buo, kaya kong ubusin. Meron bang? Wala, kahit subuan mo, ayaw. Tao may sakit, kahit subuan mo, parang bata eh. Yung anak ko, pag susubuan ko nung bata pa si Jojo, sa pisngi tumatama yung kutsara. O nga. Sabi ko, konting psychology kailangan dito sa bata ito. Wag mo itong kakainin. Itong kutsara ito, ayaw mo kumain, wag mong kakainin to. Akin to. Pipikit, tutulog muna ako. Gagawin ni Junjun, pagtulog na. Sabi ko, uy, sinong kumain ito? May kumain? Kanang maya siya. Sabi ko, wag mong kakainin to, walang kakain to, akin to. Tutulog muna ako. Okay. Naubos yung isang plato, dami. Konting trick lang eh. Kasi mga bata mahirap pakainin eh. Parang yung tao may sakit ang hirap pakainin. Sa spiritual, ang tao may sakit spiritually, hindi tamad sa Bible, tamad sa panalangin, tamad sa fellowship. But listen, God can heal our spirit. Ang isang nakakapagbigay ng sakit at tumatamlay yung spirit natin, pag meron tayong mga hidden sin, pag tayo ay masyadong babad sa presence ng mga worldly things, ng sanlibutan, tatamlay yung spirit natin. The more you immerse yourselves sa mga worldly things of this world, the more na ikaw ay mapapalayo sa Diyos. But the more you immerse yourselves in the presence of God and the Word of God, the more naman na ikay ilalayo ng Diyos sa salibutan at ikay lalakas sa presence ng Panginoon. The Word of God will strengthen you. The Word of God will separate you from the world. But the world, ang mundo, the world will separate you from the Word of God. Magka-contrast. Okay, ngayon, as sabi sa Psalms chapter 8 verse 2, mula sa bibig ng mga bata, nagbigay ang Diyos ng strength. Sa bibig nagsisimula ang supernatural strength. Tinukoy ni Jesus, ano yung strength na yun? Binanggit niya yan sa Matthew 21 verse 16. Yung strength, pinalitan ni Jesus ng praise. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Magkakaroon ka ng supernatural strength when you begin to praise the Lord. Amen. Pag sick ang spirit mo, just praise the Lord.
Sick ang soul mo, just praise the Lord. Sick ang physical body mo, just praise the Lord. Natandaan nyo, few weeks ago, kinuwento ko sa inyo isang testimony, nabasa ko isang luman-luman libro, how God healed him through the power of praise. Nung panahon na yon, kung anong year yon, wala pang cure sa tuberculosis. Pag ikay nagkaroon tuberculosis, cancer na yon, yung time na yon. At yung time na yon, yung lalaki niya, bedridden na, hindi na siya makagulapay, may pinuntahan yung family niya. Sabi, mamamatay na siya. Sabi niya, Lord, bago ako mamatay, Christian siya. Naalala ko yung punong kahoy na yon. Doon siya nag-devotional time, doon siya nagpe-pray sa ilalim ng punong kahoy. Open yung bintana, sabi, Lord, sa huling hininga ko, pupunta ako doon, and I will praise you. Hirap na hirap siya, bumabasa sa kama niya, gumapang siya, ang boses niya, hindi na niya may salita. Ang lungs niya, kinain na ng sakit at tuberculosis. Gumapang siya doon sa punong kahoy. Sa huling hininga ko, Lord, I just want to praise you. Doon sa tagpuan nila ng Panginoon sa ilalim ng punong kahoy, pumunta siya doon. At siya umupo. Then lumuhod siya. At siya nagpuri, praise God! 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 Nadatnan siya ng kanyang pamilya, ang lakas ng boses, hallelujah! Praise God! Praise God! And he was completely, totally, 100% healed by the power of God. By just praising the Lord. God has ordained strength in the mouth of the babies and infants. Para siyang bata. Lord, doon sa tagpuan natin, pupunta ako. Sa huling hininga ko, pupurihin kita. Gumapang siya doon. Si Kenneth Hagin, Kenneth E. Hagin, patay na siya eh. Nung binasa ko ang books niya, nung panahon ng mga 90s, 79, 80s, dami ko natutunan. Isa sa nagbigay impact sa akin, yung kinuwento niya, na nung siya pinanganak, gasilaki lang siya ng hairbrush. Hairbrush. Ganito. Iniwan siya ng tatay niya, broken family sila, nag-alaga sa kanya, nanay niya, most of the time, lola niya. Siya pinanganak with a deformed heart, ang daming abnormal sa kanyang katawan, sa kanyang internal organs. Pag siya pinapakain, hindi mo siya mapapadede ng gatas. Gumagamit daw kanyang nanay at lola ng dropper. Yung dropper ng medicine. At doon pinadadaan ang milk para patak-patak na milk. Pumapatak sa kanyang bibig. At paunti-unti, doon siya nakakakuha ng gatas. Hanggang sa lumaki siya, payat siya. Hanggang sa 16 years old, mahina ang kanyang katawan. At the age of 17, paralyzed siya. Bedridden. Nakakagalaw siya, pero hirap na hirap siya. Paralyzed sa mga paa niya. Dahil isang araw, nag-iisa siya doon sa kanyang higaan. Naalala niya yung lumang Bible na bigay sa kanya ng lola niya. At binasa niya. Noong time na yon, siya ay baptist. Darating yung pastor niya, sasabihin ng pastor, anak, huwag kang malungkot. Darating ang panahon, makikita mo na rin ang Panginoon. Tungkol sa kamatayan na binabanggit. At lalo siya nadidepress. Pag siya pumikit, nakikita niya, libingan niya, dinilibing siya. Natabunan na ng mga dahon yung kanyang libingan. Dumaan ang panahon, nakalimutan na siya. Yun po nga sa isip niya, puro negative. Pag tumingin siya sa mga bata naglalaro, inggit na inggit siya. Sabi niya, Lord, sana nakakatakbo rin ako, gaya nila. Sabagat pinanganak siya na may deformed heart, mayroong problem sa mga organs sa kanyang katawan, hindi siya lumaki ng malusog. At the age of 16, mahina siya. At the age of 17, hindi na siya makakilo sa higaan niya. Dahil isang araw, nung nabasa niya sa old Bible ng grandma niya, ang Mark 11:23 na sinasabi, verily, sabi ni Jesus, verily I say to you, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that what he says shall come to pass, he shall have whatsoever he saith.
At sino mang magsabi sa bundok na ito, magsabi, mapasugba ka sa dagat at hindi nagalinlangan sa kanyang puso na mangyayari ang kanyang sinabi, ay tatanggapin niya ang anumang bagay na kanyang sinabi. Naliwanagan siya. Sabi niya, pwede to. Praise God. I am healed. Jesus healed me. Lord, I am healed. I am healed. I declare that I am healed. At sinigap ng kumilos kahit di niya kaya. Action ng pananampalataya. Nilagay niya sa ibaba ang kanyang Bible lola niya. At siya ay bumaba sa kama. At siya ay pinilit niyang tumayo. Tinungtungan niya yung Bible at sabi niya, Lord, I stand on your word that I am healed. At pinuri niya ang Panginoon, hallelujah, hallelujah. Madahuli, nasumpungan niya sarili niya, bumaba siya ang bahay, nasa downtown siya at lumuluha siya. Sabi niya, praise God, hallelujah, I'm healed. Sabi ko, praise God, amazing. Ang power ng Panginoon. Pinanghawakan lang niya, sinabi ng salita ng Diyos, at nagpuri siya sa Panginoon. Why? Sapagkat ang pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon, after you pray, ay tanda at aksyon ng pananampalataya na sumasampalataya ka sa Diyos na ibinigay na ang iyong kahilingan. Kaya nga nagpapasalamat ka at nagpupuri kasi naniniwala ka, nagtitiwala ka na tinugong ka na ng Diyos. Ano kabaligtaran ng thanksgiving and praise? Complaining and murmuring and questioning God. Why, Lord? Why? Ba't nangyari sa akin to? Why, Lord? Don't ever question God. Alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. May compassion ang Diyos sa atin. Never question God. Ano kabaligtaran nung kinu-question Diyos? Nagmamurmur, nagko-complain sa Diyos. Anong kabaligtaran? Pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. So kung ang pagpasalamat at pagpupuri sa Diyos ay tanda na ikay nananampalataya na ang Diyos ay kikilos sa iyong buhay, ang pagko-complain, ang pagrereklamo at pagtatanong na may pag-alilangan sa Diyos ay tanda na hindi ka naniniwala. Nakikinig po ba tayo? Yun dahilan kung bakit ang mga Israelites hindi sila nakapasok sa Promised Land sapagkat imbis na magpasalamat at magpuri sila sa Panginoon, they were complaining and murmuring before God. Murmuring, complaining against Moses and against God. Nagalit ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, Moses, sabihin mo sa aking bayan, kung anong sinalita nila sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. Ano sinalita ng mga Israelites? Moses, ano ba ang iyong Diyos? Dinala ba kami ng iyong Diyos dito sa wilderness just to die in this wilderness? Wala kami tubig, wala kami pagkain. Papatayin mo ba kami? Dinala ba kami dito na yung Diyos? Inalis ba kami sa Egypt just to die dito sa wilderness? Reklamo rito, reklamo doon. Sabi ng Panginoon ko, anong sinabi nila sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. Sino dito nagko-complain sa Panginoon? Sino dito kino-question ang kabutihan ng Diyos? Nakikinig po ba tayo? Sabagat the moment na magsalita tayo ng negative or complaining o reklamo sa Diyos, kung ano yung sinabi mo, yun ang ipahihintulot ng Diyos. Baligtarin natin. Baligtarin natin. Anumang sama ng panahon, bumabagyo man sa ating buhay, even surrounded tayo, negative situation, negative circumstances sa buhay na ito, just praise and thank the Lord. Amen. Naalala ko nung pinanganak yung aking panganay si John, sabi ng doktor sa Manila Medical, magka-contrast daw yung dugo namin ni Sister Lily. Sabi ng nino namin doktor, Sister Lily daw may dugong Caucasian, parang gano'n. Contrast sa dugo ko. So si Junjun, affected si Junjun, kailangan salinan ng dugo. Si Junjun, nung bata pa, nung baby pa lang. Ang daming tusok ni Junjun dito, dextrose, ang dami. Hindi siya nailabas kagad. Pagkabanganak sa kanya, naiwan pa siya ng 1 week sa incubator. Then after 1 week, saka pala na nilabas. Pinalitan siya ng dugo. Muntik pang magkamali.
type O, may isasalin A, type B. Sabi ng nurse, sige po sir, sasalinan na po namin ng dugo. O sige, okay. Ang dugo niya ay type B. Huh? Teka miss. Ano siya? Type B ho, ang dugo ni baby. Hindi, ang alam ko, type O. Hindi ho, type B. Pakicheck mo. Ay, isasali type B. Ay, di na check. Ay, mali pala sila. Ay, kung may isali type B. At ang sabi ng doktor, posible na mga susunod naming mga anak ay kahawig ni Junjun, magkakaroon problem sa dugo. Sapagat kapag hindi sinalina ng dugo, magiging abnormal si Junjun. Paglaki, magiging ano siya, ang tawag doon, abnormal, paglaki niya, ano siya? Abnormal. Pag hindi kagad nasalina ng dugo. At ang aming mga susunod na mga babies ay possible maging ganun din. Lahat sasalina ng dugo. But you know what? Nung narinig ko yun, sabi ko, Lord, I trust you. You have redeemed us from the curse of the law, even from generational curse. Lord, ano man nangyayaring ito? Lungkot na lungkot ako noon. Sabi ko, pupunta ako, Manila Medical, katabi lang ng Manila Bethel Temple, ngayon Cathedral of Praise. Nagpapastor, yung kaibigan ko si Pastor David Samran. Nalaman nila yung problem, dinalo ni Pastor Samran. Kami doon sa ospital. Pagdating doon, umupo lang ako, gabi, malungkot ako. Sabi ko, Lord, nandito lang ako sa presence mo because I just want to praise you, Lord. Tapos biglang kinanta ba naman nung choir, hindi ko makakalimutan, nandito lang ako, nasa kaligod-liguran ako. Nakita ko I think nakita ko ni Pastor Sam, sabi, nandito si Nestor, yun, may problem, yun. Let's pray for his son, for his baby. May problem sa dugo, gano'n. Sabi ko, Lord, nandito lang ako just to praise you. Biglang kinanta ng choir, I just came to praise you, Lord. I just came to praise you, Lord. I just came to praise your holy name. I just came to praise you, Lord. Sabi ko, kung ano yung iniisip ko at sinasabi ko sa kinanta ng choir. At sabi ko, thank you, Lord. Dininig mo na ako. Pagbalik ko, okay na yung baby. Okay si Jill. Sabi ko, I declare, Lord, hindi mauulit ito. Hindi mauulit ito. Lahat ng papanganak naming baby, normal lahat. Ay sa problem, namana nila, yung sa lolo nila, sa tatay ni Sister Lily, yung asthma. Lahat ng pinapanganak naming anak, lagi may asthma. Sabi ni Sister Lily, lahat ng anak natin may asthma. Ay, oo, natandaan ko eh. Ba't hindi ko matatandaan? Dinil ko yan sa prayer. Sabi ko, lahat ng aming magiging anak, delivered na sa asthma. Delivered na from all generational curses ng asthma in the name of Jesus. Wala kaming panganganak na may asthma. Alam nyo, pamula noon, may huling nag-asthma. Asthma of the skin. Si Zoe, sa labas, tumubo. Kala mo, may gali sa paa. Asthma of the skin. Lord, kaya na mangyari. Sinabi ko na noon, na you redeem us from all generational curses, pati sa asthma. Lord, I praise you. I praise you. Thank you, Jesus. Praise God. Hindi ko kinasyan Diyos. Lord, bakit ganito? Ba't ganito lang yan? No, never question God. Just praise Him. Lord, thank you, Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pamula noon, lahat ng aming mga anak, hindi nagka-asthma. Until now. Amen. Tumutugon ang Diyos sa prayer. And when you pray, samahan nyo ng thanksgiving and praise. Tanda na ikay nananampalataya. Na tinugong ka na. Baka pagka-pray mo Lord, salamat, tutugunin mo ko. Pero bakit mo pinahintulot ito, Panginoon? Hindi ka na. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Alam nyo, one time nung nasa States ako, I think, 1991, nung kami na doon sa Philippine Christian Church kay Pastor Danny Quijano, may nabalita doon na Pilipino na inakusahan daw ng kasinungalingan, kinasuhan ng kasinungalingan, at maging yung kanyang mahal na anak, na bata, ay
pinaratangan siya ng mga tao, ng mga nasabi, ni-rape daw yung kanyang anak. Pero walang katotohanan. Kasi kinulong siya at siya ay kinasuhan. At ang balita ko, may mga ganun syndicate. No? So wala siyang magawa. Awang-awa ko, nung narinig ko yun, kinonfirm sa ng Holy Spirit, hindi totoo. Kawawa yung taong yun. Pray for him. Pinag-pray ko, Lord, sana itong laki ng New Jersey at laki ng Amerika, alam ko, with you all things are possible. I pray, Lord, mamit ko yung taong yun. Mamit ko yung taong yun. Kasi awang-awa ko. Mamit ko siya. Ang lawak ng New Jersey, mga kapatid, ang laki ng Amerika. Isang araw, nagpunta kami doon sa Faith Church, sinamahan ako ng isang kapatiran. May purpose ang pagpunta ko doon. Nakaupo kami gano'n, kukwentuhan kami, habang hinihintay namin yung pastor, yung associate pastor. Kukwentuhan kami sa lalaki, naka-trench coat, nagmamadali. Biglang huminto. Bumalik. Mga kapatid, mga Pilipino pala kayo? Ay, oo, Pilipino ako. Tapos umupo siya. Sabi, pastor ka pala, please pray for me. Bakit? Anong problem mo? Ako ngayon nag-aaral sa Bible school dito, kaya ako'y papasok. Pero merong case ako. Hindi pa tapos sa problem ko. Pinagbintangan ako, kinasuhan ako ng mga bagay na hindi totoo. Ano yun? Ito, sila. Teka, ikaw yung nabalitaan ko. Ikaw yung pinag-pray ko last week na sana sa laki ng Amerika magpangita tayo. Praise God. In perfect time, in perfect place. In perfect moment. Nagpangita kami sa isang lugar. Ang lawak ng New Jersey. God answered my prayer. At pinag-pray namin siya doon. Huwag ka mag-ala. Buhay ang Diyos. Ililigtas ka ng Panginoon. Dahil hindi naman totoo. Yung kanyang buhay, isinapelikula. So, nandito kanina si Hazel at saka sino ba yun nandito? Si Mea yata. Napanood daw nila yung pelikula. Ang gumanap yata, kung hindi ako nagkakamay, Ariel Rivera at saka si Dina Bonavi. Napanood ko sa TV. Hindi ko nga alam, ginawa pa ng pelikula. Teka, ito pinapanood ko, ito yung case America eh. At sabi sa akin, nung taong yon, naman palataya, Pastor, pinalo ako ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi ako naniniwala sa Diyos. Nire-reject ko si Jesus. Ang misis ko, mananampalataya, born again. Pag sila magpa-prayer meeting sa bahay namin, nayayaman ako. Pero sabi ko, sige, mag-prayer meeting kayo. Nag-aaksela kayo ng panahon. Tinatawanan niya. Kung ano nung masamang salita, sinasalita niya. At dumating ang panahon, lagi siyang nananaginip. Nire-reject niya si Jesus, nire-reject niya God. Nanaginip siya. Laging nananaginip siya, nasa bar siya. Mayroong bar na bakal. Nagtataka siya, bakit ako nananaginip na may mga rehas na bakal? Yung pala, makukulong siya at kakasuhan siya ng kasinungalingan. At doon niya na-realize na nagkamali siya. And he believed and accepted Jesus Christ as his Lord God and Savior. Then, pumasok siya. Pasamantala siya nakakalaya, pumasok siya sa Bible school. At doon ko siya na-meet sa church na yon na mayroong Bible school. At doon ko siya pinag-pray. Alam nyo, tumugon ng Diyos. Nakalaya siya. God answered our prayer. Sabi ko, Lord, thank you, praise God. Pag magmananalain kayo, samahan nyo ng pagpupuri. Amen. Palalakasin tayo ng Panginoon. Ano sabi sa Isaiah 40, verse 31? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kaya, ang Diyos, every time we pray, and as we praise Him, because God ordained or established strength in our mouth, as we begin to praise Him, nare-release a supernatural strength sa ating physical body, sa ating soul, sa ating spirit. Ilang beses ako nagkasakit, pero I just praised Him, and I was healed from those sickness and diseases. I was healed from tuberculosis by praising God sa aking prayer. Tumutugon ng Diyos.
Basta prayer na may pananampalataya. Pagka ang prayer, Lord, salamat. Panginoon, alam ko, tumutugon ka. In Jesus' name, binigay mo sa akin. Thank you, Lord. Lord, bakit kaya ang tagal? Wala pa. Hindi prayer by faith yun. O kaya, Lord, bakit siya pinagpala mo? Ako hindi. Hindi. Hindi mo pa ma-experience, hindi pa dumarating ang answer ng Diyos. Begin to thank and praise God. One time, napadaan ako sa Christian Bookstore, 1991. Naubos sa pera ko. Wala akong pera. May nagusto akong Bible sa Christian Bookstore. Sabi ko, unique na Bible. Published ng World Ministry. Sabi ko, praise God, tamang-tama ito sa panampalataya ko. Nandun ang mga istorya ng mga sermon ng mga great men of God. Istorya ng revival, Azusa Street Revival. Sabi ko, kakaibang Bible ito. Faith Bible. Sabi ko, Lord, wala akong pera, pero in the name of Jesus, tinanggap ko ng Bible nito. At pag uwi ko ng bahay, every time maalala ko yung Bible, pinapasalamatan ko, Lord, thank you. Salamat, tinugon mo na ako. I praise you, Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God sa Bible. Thank you, Jesus. Then one time, magbe-birthday na ako. Sabi nung babaeng kapatid sa church, engineer siya, sabi niya, Pastor, may nagpapatanong sa inyo, ano daw gusto niyong pa-birthday? Sabi ko, Bible. Anong Bible? Daming klaseng Bible. Yung Bible na nagustuhan ko doon sa Christian Bookstore. Wala na. Then dumating yung araw, birthday ko pa naman, February 27. Mag-handle ako ng cell group. Sabi, nung kapatid, ay Pastor, dumaan dito yung hindi na makakaten. Hindi pa ako nakikita, hindi niya ako kilala. Hindi ko rin siya kilala. Nurse siya. Naalamang kayong speaker ngayon sa Bible study, kaya hindi nyo mamimit. Umalis na, may duty siya. Pero may iniwan, gift daw sa inyo. Para daw sa birthday nyo. Sandali, alika Pastor. Sinama ko, kinuha sa ibabaw ng rep. Nasa box. Ano ito? Tingnan nyo. Bible. Tingnan ko. Wow! Sabi ko, ito yung Bible na kinlaim ko sa tindahan. At sabi ko, thank you, Lord. Binigyan mo na sa akin. I praise you, Lord. Mula sa tindahan, sumunod dito. Praise God sa Bible na yun. Mahal na mahal ko yung Bible na yun. Kakaiba. The one time, sabi ng Panginoon, dumating isang man of God, bigay mo yung Bible na yan sa kanya. Sabi ko, pag mahalaga sa isang bagay, ang hirap ibigay. Para si Abraham, hiningi yung anak na. Pero sinusubukan ako ng Panginoon. Ibigay mo. Binigay ko. Sabi ko, after ilang years, nagpangita kami. Kamusta? Yung Bible na, tanda may Bible binigay ko sa'yo. May pangalan doon. Yung pangalan na yun, pangalan ng nurse nagbigay sa akin. Hindi ko siya kilala, hindi rin niya ako kilala. Pero bigay sa akin. Mahalaga sa akin yung Bible. Tatanungin kita, nasa iyo pa ba yung Bible? Nasa akin pa. Nasa ginagamit ko. Wag mong ibebenta. Wag mong pamimigay sa iba. Sa ilang yon. Mahalaga sa akin. Kung nasa iyo, para nasa akin na rin. Praise God. Sabi ko, Lord, sana one of these days, magpangita kami nitong babae nagbigay sa akin Bible. Hindi ko malas siya napasalamatan nung ako'y bumalik ng Pilipinas. Sana one of these days, makausap ko siya para magpasalamat lang sa kanya. Kalain yung after that prayer, biglang nakita ko siya sa Facebook. Friend ko siya ngayon sa Facebook. Sister, ewan ko kung tanda mo pa, pinabirthdayan mo ako ng Bible. Design ko sila. Biglang binigay mo. I just want to thank you, kapatid. Ay, oo. Sige, Pastor. Limot ko na yun. Kahit limot mo na. I just want to thank you. Praise God, tumutugon ng Diyos. Pag ang prayer, sinamahan nyo ng pagpupuri sa Panginoon, hindi maaaring hindi tutugon ng Diyos. Amen! Pag mahina ang inyong katawan, just begin to praise the Lord. May problem ka physically, just praise the Lord. May problem ka sa kaluluwa, sa soul, you are hurt. Hindi ka gusto ng crush mo, just praise the Lord. Nabasted ka, just praise the Lord. Nagkahiwalay ka sa shota mo, just praise the Lord. Emotionally wounded ka, just praise the Lord. May fear ka sa emotion, just praise the Lord.
And God will restore all things. And God will give you the desires of your heart when you begin to praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, puri ng Panginoon. May naintindihan po ba tayo? So, next week, tuloy natin the power of praise. The power of praise. Alam nyo, kapag lagi tayo nagpupuri sa Panginoon, walang chance si Satan and his demons to hinder our prayer. Kasi ang katumbas niyan, once na nag-pray ka, nagpasalamat ka na at nagpuri sa Panginoon, kumbaga sa isang kontrata, pinirmahan mo na. Wala ka ng habol, pirmado ko na ito eh. Wala na. Ganon si Satan. Wala siyang habol sa blessings ng Diyos sa atin. Hindi niya kaya hadlangan. Kung ang ating prayer ay may kasamang pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Tandaan nyo, anong kabaligtaran ng thanksgiving and praise? Complaining and murmuring. Meron pang bonus. And questioning God. Never question the goodness of God. Amen. Kung may tanong ka, huwag may tanong. Alam ng Panginoon nangyayari sa atin. Just praise Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagkaroon ako ng tuberculosis. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I praise you. Ayoko nang uminom antibiotic. Total, ayaw namang tumalab. I just praise you, Lord. Sa morning, afternoon, evening, every time maharap ako sa salamin, sinasabi ko, June, by the stripes of Jesus, you are healed. Para ako luko-luko sa harap ng salamin. Pag nag-isa ako, nasa sabi ko, in the name of Jesus, ikaw, you are healed already. By the wounds of Jesus, you are healed. After a month, patuloy at patuloy, dinideclare ko, at pinagpapasalamat, pinagpupuri ko sa Panginoon, pinagaling niya ako. After 1 month, lumakas ang katawan ko. Sabi ko, mukhang lumakas ang katawan ko. Nung in-x-ray ako, completely healed. No lungs, no tuberculosis. I was healed by the power of God. Why? Because I began to praise the Lord. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Ulitin ko, praise will give us supernatural strength in our physical body, in our soul, and in our spirit. They that wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Paano naghihintay ang mananampalataya sa Panginoon? Sa pamagitan ng panalangin, at habang naghihintay ka, awitan mo ang Panginoon. Habang naghihintay ka sa tugon ng Diyos, purihin mo at pasalamatan ang Panginoon. Ganon tayo maghihintay sa Panginoon. Amen. Panginoon, maraming po salamat sa umaga ito, sa message mo sa bawat sa amin. Panginoon, salamat, naglagay ka ng supernatural strength sa aming bibig. And that is by praising Lord. At every time we praise you, Lord, nagkakaroon kami ng supernatural strength sa aming sariling pagkatao. And Lord, ang mga prayer namin, hindi magkakaroon ng mga hindrances mula sa kaaway, kundi bagkos, magkakaroon ng breakthrough. When we begin to praise the Lord, every time we begin to praise the Lord, there will be a spiritual breakthrough in the natural physical realm. Maraming po salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat na narito, and all glory belongs to our Lord God and Savior Jesus Christ. Lahat po yung magsabi lang, Amen. Amen. God bless you all. God bless you all.